Lord, salamat kapatid. Isa pong mapagpalang bagong umaga po sa ating lahat. So bago ko po ihayag ang kanyang banal na salita, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Diyos na makapangyarihan, salamat po sa umagang ito na kung saan ay amin nga pong mapapakinggan ang iyong banal na salita. Na tunay po na ang salita mo ay siyang pagkain ng aming kaluluwa at espiritu. Kaya dalangin ko, Diyos, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So purihin po ang Panginoon. Magandang umagang muli mga kapatid. Salamat sa Panginoon at tayo po ay kanyang pinagkakatipon-tipon sa umagang ito. Kaya atin na pong simulan ang mag-aral sa kanyang salita. So kung may mga Bible po kayo dyan, makipagbukas po kayo sa akin in the book of John chapter 15 verses 1 to 5. Yan po yung text po natin sa umagang ito. Okay, in John chapter 15 verses 1 to 5. Sabi niya sa kanyang salita, okay, I am the true vine and my Father is the gardener. Yan. Okay, and verse 2 sabi niya, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. Okay, I am now in verse 3. Okay, sabi doon sa verse 3, sabi ng Panginoon, Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. King James Version yan. Wala po ba tayong NIV version? Okay. Sabi niya ulit doon sa verse 4. Okay. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, or in NIV, ang sabi doon, remain in the vine. No more can ye except ye abide in me. And verse 5, sabi po niya sa kanyang salita, sabi ni Lord, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing. Okay. So, dito makikita po natin, nabasa po natin na ang sabi po dyan, wala pang iba kundi ang puno, vine, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang branches po, tayo pong mga naniniwala, nananampalataya sa Panginoon, ay tinatawag na branches. So this morning, ang ating pong pag-uusapan is that how to remain in the vine. Okay. Paano po ba tayo mananatili kay Kristo? Kasi sabi natin kanina, vine, puno, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Dahil sabi niya diyan kanina, no, pag tayo po ay wala kay Kristo, hindi tayo mamumunga. No? Magiging katulad tayo ng sangang putol. Okay. So, ang tanong po, how to remain in the vine? Paano tayo makakapanatili kay Kristo? So, yun po yung ating ifo-focus this morning sa ating pag-aaralan. So, how to remain in the vine? Number 1 is that keeping God's word. Yan po yung una natin. Para ikaw at ako ay mananatili kay Kristo, mananatili in the vine as a branch, we need to keep God's word. Keeping God's word. Mahalaga po yan. Kaya sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, mga kapatid, every time na tayo po ay dumadalo sa gawain ng Panginoon, nandun po sana na ang salita ng Diyos na ating napapakinggan ay patuloy na ilagak natin sa ating puso't kaisipan, na ito po ay nakikita sa buhay ng bawat isa sa atin. And our supporting verse, sabi po doon sa James 1 verse 22, okay, in James 1 verse 22, sabi po sa kanyang salita, I'm going to read in NIV version po. Sabi po niya, dito sa kanyang salita, do not merely listen to the word, okay? And so deceive yourselves, do what it says. Ayan. So, dito po, sa James 1 verse 22,
Sa Tagalog, ito ay tinatawag na Santiago, ang book ng James. Sabi niya, do not merely, huwag lamang po tayong nakikinig sa salita ng Panginoon. Kundi, sabi niya, do what it says. Gawin natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So mga kapatid, hindi lamang po tayo tagapakinig ng kanyang salita, kundi higit sa lahat, ang salita ng Diyos ay namumunga, nakikita po sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil kung ang salita ng Diyos po ay nakikita, ipinapakita natin, isinasagawa natin, ang salita ng Panginoon, kapatid, tunay na mayroong pong pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Yun po yung kailangan, yung ikaw at ako ay mabago, magkaroon po ng pagbabago. At sabi niya dyan, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya tayo po ay nag-aaral ng kanyang salita dahil naniniwala tayo na makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Makapangyarihan po na pwede niyang baguhin ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po yung ginagawa po nating pagtitipon-tipon na katulad po ngayon, na ang bawat isa po sa atin, yun pong pag-upo ninyo dyan mga kapatid, pagdalo ninyo, hindi po yan nasasayang. Because in the timetable of God, yan po ay mahalaga. Kundi ang ginagawa po natin ngayon ay nalulugod ang Diyos na naglalang ng langit at lupa, ang Diyos na ating pinapupurihan right now. Nalulugod po siya dahil kahit na nandyan po kayo, nakaupo at makikinig sa kanyang salita, mga kapatid, kumikilos po ang Panginoon. Meron ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At kung tunay po na tayo ay nananalig at tunay na nananampalataya na ang kanyang banal na salita ay makapangyarihan, kapatid, makikita mo merong gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya mga kapatid, sa mga salita ng Diyos na atin pong napapakinggan, every time na tayo po ay dumadalo sa gawain ito, huwag po nating sayangin. Huwag po nating sayangin ang salita ng Diyos na napapakinggan po ng bawat isa dahil ang salitang yan ay tunay po na merong gagawin sa buhay ng bawat isa. Kaya mga kapatid, sabi natin kanina, how to remain in the vine, manatili po tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang banal na salita, na tunay po na hindi lamang tagapakinig, kundi higit sa lahat, nakikita ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Okay. Number 2, ang pangalawa po natin, how to remain in the vine, is that communication with Christ. Pag sinabi pong communication with Christ, ibig sabihin, ang tinutukoy po rito ay prayer, panalangin. Kapatid, kumusta na kaya ang panalangin natin sa pagkakataon na ito? Nanalangin ba tayo kanina? Tanungin mo ngayong katabi mo, uy, nanalangin ka ba, brother? Nanalangin ka ba, sister, kanina? Oo. Because, mga kapatid, ang prayer po, yan ay tinatawag na oxygen of a believer. Pag sinabing oxygen, mawalan po ng oxygen right now within 5 minutes lamang. Tayo pong lahat ay dead ball. Mamamatay tayo pag walang oxygen, isn't it? So kung sinasabi po natin na tayo ay mananampalataya kay Kristo, may Kristo na nagahari sa buhay natin, so ibig sabihin, kakambal na rin po ng buhay natin ay ang panalangin. So ang panalangin po ay napakahalaga dahil ang Diyos na ating sinasamba, He answered prayer. Kaya sabi po doon sa Colossians 4 verse 2. Okay. As our supporting verse, sabi po niya sa Colossians 4 verse 2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Kaya kapatid, devote yourselves. Ibig sabihin, nandun po sana, nakakambal, kaparte ng buhay natin, ay ang tayo ay palaging nananalangin. Nagpapakumbaba, lumalapit sa Panginoon, dahil ang Panginoon, anuman po yung kahilingan natin, anuman yung naisin natin, sabihan natin ang Panginoon. No? Kausapin po natin ang Panginoon.
At makakausap po natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. No? Kaya ang panalangin po mga kapatid ay hindi na po kinakailangan na tayo po ay mayroong mga prayer book na kinakailangan gamitin sa panalangin. Hindi po. Ang panalangin po ay galing sa puso. Kung marunong kang makipag-usap diyan sa kasama mo, diyan sa katabi mo, sa mga taong kakilala mo, ibig sabihin, ganun din po ang prayer, pakikipag-usap sa Panginoon. No? Kaya ang prayer po ay galing sa puso. Kung ano po yung nais nating sabihin sa Panginoon, sabihin po natin sa Kanya. Dahil ang Diyos po ay nakikinig po sa ating mga panalangin. Prayer, at alam po natin na ang prayer na yan ay napakahalaga. So kung naniniwala po tayo sa Panginoon, kaparte ng buhay natin, panalangin mga kapatid. So nandun po sana na ayusin po natin ang ating prayer life. Kung wala po kayong ginagawa, manalangin. No, manalangin po tayo. Ang panalangin po kahit na anong posisyon pwede tayong manalangin. Nakatayo ka man, lumuhod ka man, naglalakad ka man, we can pray to God. No, kasi ang tinitingnan po ng Panginoon ay ang puso natin. No, puso. So lumapit po tayo sa Kanya, magpakumbaba po tayo sa Panginoon, at ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran, tinutugon po niya ang kahilingan mga kapatid. So, be a man or woman of prayer. I encourage each one of you mga kapatid, na ayusin po natin yung ating prayer life. Na kung hindi ka masyadong nananalangin, nandun po sana, na pangunahin po natin sa buhay natin ang paglapit sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. At makikita mo mga kapatid, makapangyarihan po ang panalangin at tunay po na sa pamamagitan po ng paglapit natin sa Panginoon sa ating mga panalangin, alam ni Lord kung ano po ang nakakabuti sa bawat isa sa atin. Okay, so manalangin. Another po na gagawin natin in order to remain in the vine is that remaining in His love. Yun po yung ating pangatlo. Remaining in His love. Manatili po tayo sa pagmamahal ng Diyos. Dahil tunay po, mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. No, wag mo sanang kalilimutan kapatid, anuman, sino ka man, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ni Jesus. No? So, remaining in His love. Sabi po doon sa John 15 verse 10 as our supporting verse. And John 15 verse 10, sabi niya, if you keep my commands, you will remain in my love. Ano po ba yung commands ng Panginoon? Commands is the Word of God, ang salita ng Diyos. So kung ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, nandun po na itinatago natin, inilalagak natin sa ating puso, ipinapakita natin, ipinapasamuhay natin. If you keep my commands, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's commands and remain in His love. So, dito nagpapatunay lamang po mga kapatid. Remain in the love of God. Manatili po tayo sa Kanya. So, paano po natin masasabi na tayo po ay nananatili sa pagmamahal sa presensya ng Panginoon? Sa pamamagitan po, sabi dyan, ng pagmamahal. No, remain in His love. Manatili po tayo. Mahalin po natin ng buong puso ang Diyos. No, siya po dapat ang number one sa buhay natin. Kasi sabi niya, if you seek His face, His righteousness, sabi nga niya dyan sa kanyang salita, ano man yung kahilingan natin, and all these things shall be added unto you. Yan po ang pangako ng Panginoon. Kaya mga kapatid, alam po ninyo kung tayo po ay mananatili, nandyan na mararamdaman natin ang pagmamahal ng Panginoon. Iniwanan man po tayo ng mga minamahal natin noon, pero merong isang hindi nag-iiwan sa iyo kapatid, ang ating Panginoong Jesus. Kaya siya po ay nagmamahal sa iyo kapatid. Kaya nararapat lamang din po na ang bawat isa sa atin ay manatili sa pagmamahal ng Panginoon.
Dahil ang Diyos po ni kailanman ay hindi Kanya iiwanan, kapatid. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang nangyayari sa buhay mo, tatandaan mo, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Tao lamang po ang nag-iiwan sa Diyos. So yun po yung naging mali. Kasi tayo pong mga tao minsan iniiwanan natin ang Diyos. Pero kapatid, ni kailanman ang Diyos po ay hindi po niya iniiwanan ang bawat isa sa atin. Hinihintay lamang po ng Panginoon yun pong pagpapakumbaba, yun pong paglapit po natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, nararapat lamang po na tayo ay manatili sa Panginoon, manatili sa Kanyang pagmamahal. So number 4, ano po yung pang-apat po in order to remain in the vine? Sabi po niya dyan, number 4 is that resisting all sins. Resist all sins. No? Kasi kung titingnan po natin, no, yung kasalanan palaging nandyan. Hindi po ba yung temptation, yung tukso, palaging nandyan? In James chapter 4, verse 7, sabi po sa kanyang salita, James 4, verse 7, submit yourselves then to God. Submit means, nandun po na totally surrender our life to God. I-surrender po natin ang buhay natin kay Kristo. Sabi niya dyan, resist the devil. Resist. And he will flee from you. Hindi yung wine-welcome po natin sa ating buhay. Sabi dyan, resist the devil. So, ibig sabihin, layuan natin. No? At wala siyang magagawa, kundi siya ay lalayo. Remember, temptation or tukso. Ang tukso po ay hindi pa po yan kasalanan. Temptation is not a sin. Hindi pa po yan kasalanan pag tukso lamang. But, if you're going to yield in that temptation, pag pinatulan mo na at ginawa mo na ang tukso, dyan na po nagkakaroon ng kasalanan. Kaya kung tukso lamang, ang gawin mo kapatid, dilayuan mo ang tukso. Pag alam mo na yan na ay tukso at makakapagbigay sa iyo ng kasalanan, dilayuan mo na. No? At hindi ka pa nagkakasala sa Panginoon. Even right now mga kapatid, yun po kasi yung nagiging mali sa buhay po ng tao. Na kung may tukso, ayan, hindi na nila makontrol, kundi nandun na talagang pinapatulan na nila ang tukso. Kaya sila po ay nagkakasala. But right now mga kapatid, nakikinig po tayo sa kanyang salita. Kung dumarating man po ngayon ang tukso sa buhay natin, alam na po natin kung ano yung ating gagawin. Layuan mo na ang tukso, kapatid. Dahil hindi po lalayo ang tukso sa iyo kung hindi ikaw ang lalayo. No? Kaya kinakailangan ikaw ang lumayo. Huwag mong sabihin, tukso, layuan mo ako. Hindi po lalayo ang tukso sa iyo. Ikaw ang lalayo sa tukso. So yun po dapat yung gawin natin. Kasi every time, nandyan po ang tukso na nangyayari mga kapatid sa buhay natin. But now na napapakinggan natin ang salita ng Panginoon, magkaroon po sana tayo ng karunungan para sa ganun alam natin kung ano yung ating gagawin. Sabi sa kanyang salita, resist the devil and he will flee from you. Kung may tukso na dumarating sa buhay, ang dapat nating gawin, layuan natin ang tukso para tayo po ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. So, nandun kapatid, no, resist the devil, sabi doon, he will flee. Wala siyang magagawa kundi lalayuan kanya. Kaya kung lalayuan mo ang tukso, ay, ang tukso na rin po, sabi diyan, hindi na po yan susunod mga kapatid. Kasi ikaw na ang lumayo sa tukso. So, ganun po ang gawin po natin. Kasi kung tukso lamang, hindi ka pa nagkakasala. Pero pag isinagawa mo na o ginawa mo na ang tuksong yan, diyan ka na nagkakaroon ng kasalanan. Kaya kung may tukso, ang dapat gawin, layuan natin ang tukso. At ang panglima po natin, no, how to remain in the vine, the last one, panglima, ito yung tinatawag na stand firm, magpakatatag. Magpakatatag po tayo. 1 Corinthians 15 verse 58 as our supporting verse.
Sabi po doon sa 1 Corinthians 15 verse 58, therefore, my dear brothers and sisters, so tayo pong lahat, sabi ka, stand firm, magpakatatag, let nothing move you. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang problema mo, ano man ang bigatin mo, ano man ang nangyayari sa iyo, kapatid, sabi sa kanyang salita, let nothing move you. Hindi po ito yung mga ways para ikaw ay manghina, hindi po ito yung mga dahilan para ikaw ay mawalan ng pananampalataya sa Panginoon, kundi ang gagawin lamang po ng bawat isa sa atin, kumapit at lumapit sa Panginoon. Lumapit at kumapit po tayo sa Panginoon. Kasi alam po ninyo, maraming bagyo ng buhay. Tulad ngayon, di po ba, ang nangyari ngayon sa bansa natin, binabagyo. May mga lugar na talagang makita po natin na talagang yung baha, yung mga nangyari, landslide, may mga nawalan ng pamilya, nawalan ng mahal sa buhay. So, ganun ang sitwasyon na nangyayari sa bagyo, which is, in natural, bawat isa po sa atin may bagyong pinagdadaanan. May mga problemang dumarating sa buhay natin. Pero alam po ninyo mga kapatid, anumang klaseng pagsubok, anumang klaseng bagyo ang darating sa buhay natin, sabi ng Panginoon, stand firm, magpakatatag po tayo. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran, tutulungan po niya tayo, tuturuan po niya tayo mga kapatid kung ano po yung dapat nating gawin. Palalakasin po niya tayo in times na tayo po ay nanghihina dahil sa mga problemang dumarating sa buhay. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya, mararamdaman po natin ang kalakasan na ibibigay ng Panginoon. Mararamdaman po natin ang presensya niya. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Dahil habang tayo ay may buhay pa, mayroong pag-asa. Yan ang sabi sa mundo, no? Habang may buhay, may pag-asa, how much more ngayon na ikaw at ako ay may Kristo na isinasari sa buhay. So, the more po na tayo dapat ay magkaroon ng pag-asa. So, meron po tayong aasahan mga kapatid. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kasi alam po ba ninyo, pag ang tao ay nawalan ng pag-asa, doon na po nagiging, yung kanyang buhay talagang magiging down na siya. Kaya right now, ano man ang sitwasyon mo kapatid, nandun po sana na palakasin din natin ang ating mga kapatiran. Wag po sana nating sasabihin sa ating kapatid na, oy, ikaw, kapatid, no, wala ka ng pag-asa. Wag po nating sasabihin ang word na walang pag-asa ang isang tao. Kasi kung tatanggalan mo ng pag-asa ang isang tao, saan pa siya kakapit? No? Kaya dapat nandun po na nagbibigay tayo ng pag-asa. Wag nating sasabihin, oh, dito ka na mabubulok, brother, dahil ganyan yung ginawa mo. Wala po tayong karapatan na sabihan ang ating mga kapatid, ang ating mga kasama na tinatanggalan natin sila ng pag-asa. So wag po nating gagawin sa isang tao na tanggalan ng pag-asa. Kundi ang gawin natin, bigyan natin ng pag-asa. Dahil ang Diyos nga na pinaglilingkuran natin na makapangyarihan sa lahat-lahat, nagbibigay siya ng pag-asa. So sino tayo para sabihan sa kapwa natin na wala ka ng pag-asa? Kaya mga kapatid, wag po nating babanggitin kahit na kanino ang salitang wala ka ng pag-asa. Kundi bigyan po natin ng pag-asa ang ating kapwa. Dahil tunay po na may aasahan po tayo, especially kung isinama natin si Jesus sa buhay natin. Kaya nga, kinakailangan manatili po tayo kay Kristo. No, manatili po tayo kay Kristo. Dahil kung wala pong Kristo sa buhay po natin, wala tayong magagawa mga kapatid. Kaya sabi natin kanina, how to remain in the vine. Kinakailangan po na ang salita ng Diyos ay manatili sa atin at isagawa natin ang kanyang salita.
Kinakailangan din po na tayo ay manalangin. Prayer is very, very important. Ganon din po na kinakailangan manatili tayo sa pagmamahal ng Diyos. At sabi natin kanina, resist all sin. Pag alam nating tukso, pag alam nating kasalanan, layuan na po natin mga kapatid. At sabi natin kanina, ang panglima natin is stand firm. Manatili po tayo, maging matatag po tayo. Dahil tunay po na ang sabi niya kanina, doon, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So ang gawin po natin ngayon at may Kristo sa buhay, alam natin ang salita ng Diyos, no? Ang gawin po natin maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Huwag po nating sayangin ang nalalabing panahon, oras natin sa mundong ito. Kahit na nasaan ka, kapatid, what we need to do is to serve the Lord. Maglingkod sa Panginoon. Yun po yung the best na pwede nating gawin. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po nasasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon. And our last verse, balik po tayo doon sa John 15 verse 5. Dito po yung pangwakas po natin na verse sa umagang ito. In John 15 verse 5, sabi ni Lord, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So dito tunay na inihahayag po ng ating Panginoon na siya lamang po yung puno. Ikaw at ako na naniniwala sa Kanya, we are the branches. Tayo po ay mga sanga. At sabi diyan, kung tayo ay mananatili sa Kanya, ang pangako ng Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng maraming bunga. Pag sinabi pong bunga, mga kapatid, ibig sabihin, there are blessings and prosperity na gagawin ang Panginoon. May pagpapala na ibibigay ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil tunay po, apart from Him, walang magagawa ang isang tao. Kaya mga kapatid, manatili po tayo kay Kristo, hayaan po natin na siya po ang maghari ng buhay natin, hayaan natin na siya ang maging driver ng buhay natin. Pag sinabing driver, ay talagang siya po yung magdadirect ng buhay natin, no? At dadalhin po niya tayo doon sa talagang pupuntahan natin. Kaya mga kapatid, no, nandun po sana na isali natin si Kristo sa buhay ng bawat isa. So sa pagkakataon na ito, kung may mga kapatid po na hindi pa po sigurado kung tunay na may relasyon sa Panginoon, na tama yung kanyang ginagawa, no, na meron siyang tamang relasyon sa Panginoon. Remember, God is looking not a religion, hindi po relihiyon ang hinahanap ng Diyos, kundi ang hinahanap niya ay magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. So sa umagang ito mga kapatid, no, bago po po tapusin ito, pwede po bang ang lahat po ay tumayo? Inaanyayahan ko po na ang bawat isa, tumayo po tayo, no? At nandun po na itaas po natin ang ating mga kamay as a sign of surrendering to God, no? At ang kinin po ninyong panalangin ninyo ito, mga kapatid, para sa Panginoon. No? I'm going to lead you, ito po yung tinatawag na sinner's prayer. Nandun po na i-declare natin na tunay nga na si Jesus ang nagmamay-ari ng buhay natin. So sumunod po kayo sa panalangin na ito. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Naririto po ako, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan.
Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Diyos na buhay at Diyos na tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko. Tulungan mo ako na lumakad ng naaayon sa iyong kagustuhan. Puspusin mo ako ng iyong banal na espiritu at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. I'm going to pray for you. Lord God, maraming salamat o Diyos sa buhay po ng aking mga kapatid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng kaligtasan na patuloy na ipinagkakaloob mo sa sino man na nagpapakumbaba at tumatanggap sa iyo. Panginoon, dalangin ko po o Diyos sa aking mga kapatid, huwag mo po silang pababayaan. Let your divine guidance, protection be always upon them, O God. Sa kanilang mga cases, Panginoon, ikaw na po, O God, ang siya pong kumilos, O Lord God. Salamat sa ginagawa mo at maging sa mga gagawin mo pa po, O Diyos. Patuloy na ibuhos mo ang pagpapalang umaapaw sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all. Pwede na po tayong umupo at ibabalik ko po sa ating MC. Bigyan po natin ng alay na palakpak ang ating Panginoon. Yeah, marami pong salamat, Pastora Sonia. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ngayon po ay dumako na tayo sa pagtatanghal at kung inyo po makikita sa inyong screen, ang pagkakasunod-sunod po ng mga magsisipagtanghal. So unahin po natin ang ating po mga kapatid mula po sa Igacos City Jail ng Davao. At kumanda na rin po ang Panabo City para po sa pangalawa pagtatanghal. Salamat po. Leading me by the hand.